Yes, once again, magandang gabi muli sa lahat ng ating mga kasambahay. Engineer Nelson, magandang gabi sa iyo. Yeah, magandang gabi sa iyo, Ann, at magandang gabi naman sa lahat ng ating mga televiewers. Okay, yung mga kasambahay ngayong gabi ay iba yung magiging presentation po ng ating Tinig ng Marino. You know why? Kung dati-rati, lagi natin mga guests at mga resource person natin ay mga Marino. But this time, mga asawa naman ng mga Marino. Ang ating ipagkakaloob ngayong gabi, Engineer, ito yung Seafarers Wives Associations. Yan. Yes, ng isang manning agency, company. Okay, ng isang manning agency. Mga kasambahay, hindi tayo magpapaligoy-ligoy pa. Pabatiin natin si Ma'am Josie Cerneo. Magandang gabi, Ma'am Josie Cerneo. Magandang gabi rin, Miss Annie. Okay, we have also here Ma'am Gloria Albarico, isa rin pong asawa ng isang Marino. Magandang gabi po, Ma'am Gloria. Magandang gabi po, Ma'am Annie. And finally, ito po si Ma'am Arian Ramirez, isang consultant nitong Seafarers Wives Association. Magandang gabi, Ma'am Arian. Magandang gabi rin po, Miss Annie. This is not your first time here. If I'm not mistaken, nakatatlong beses na siya, engineer. Di ba? Yeah, ganoon. Parehas kayo ng apelyido. Magkamag-anak ba kayo? Hindi. Ito po ay butihing anak ni Engineer Nelson Ramirez. Halata naman sa mukha. Sa itsura. Magagalit ang mami. Okay. Okay. Pag-usapan na natin, unang-una, hindi ko na muna kayo tatanungin bakit na itatag ninyo ito. Pero ito muna, ang itatanong ko sa kanila, Engineer Ramirez, I know you will allow me to ask this first question. Yes. Paano nagkakaiba yung, ano ang pinagkaiba ng isang asawang Marino na naglalayag sa iba't ibang karagatan sa mundo sa isang asawa naman ng nagtatrabaho dito sa lupa? Sino mag-start ng sagot? Sige, according to age na lang po. According to age. Sige. Mas matanda siya. According to age. Okay, Ma'am Josie. Ma'am Josie. Sige, Ma'am Josie, Okay. go ahead please. Para sa akin kasi, ang kaibahan ng isang asawa ng naglalayag na hindi namin kapiling ang asawa namin kaysa dito sa mga asawang kasakasama namin araw-araw na dito nagtatrabaho sa lupa, ay ang pagkakaiba nito ay kami lahat ang gumagawa, kami lahat ang nagdedesisyon, lalong-lalo na kung malayo ang biyahe ng aming asawa na kung minsan inaabot ng isang buwan na wala kaming communication sa isa't isa. Pagdating naman sa bahay, gawain sa bahay, pati yung mga pagdidisiplina sa anak at kung ano mang mga nagkakaroon ng sira sa loob ng pamamahay namin, kami na lang din po ang, kumaga, maitatawag nating Decision maker. decision maker, Okay, the father, the mother, ano pa? pwede na rin, The driver. Yes, driver. Kaya kinakailangan the cook. talaga pag pag ang asawa mo ay Marino, kailangan marunong ka ring mag-drive, lalong-lalo na kung ang bahay nyo nasa isang subdivision na walang tricycle at any time na lalabas kayo, kailangan may emergency kayong pupuntahan na wala kayong tatawaging tricycle na or kapitbahay na pwede kayong ipag-drive. So kailangan talaga bilang Lahat ng isang bagay, asawa, alam mo. na Ayan. talaga. Okay. How about you? Thank you, Ma'am Josie. How about you po, Ma'am Gloria? Oo. Bilang asawa ng ang Marino, ako po ay isa na ang naano ko yung pati mga emotions ng mga bata. Kailangan i-handle mo pa siya. Ayan. Kasi may hirap, di ba, pag nawawala ng tapos tatay. especially pag nagkakasakit, ikaw lahat dadala sa ospital, lahat didesisyonan mo. May dolyar naman kayo. Ma'am Arian, si Ma'am Arian kasi po is consultant of the Seafarers Wives Association. Okay. We know from you kung kailan nag-start is this the only organizations, itong Seafarers Wives, o ito ay organisasyon ng isang manning agency katulad nitong hinahandle ninyo? Is it correct? Well, yeah. I'm the consultant for the Family Center and the Wives Association for CF Sharp. It's only for CF Sharp. What is this CF Sharp? CF Sharp is a manning agency. It's actually more than just a manning agency. It's a group
companies. But we are on the part sa crewing, sa manning. Teka muna, yung CF Sharp, bakit nakapagtayo ng itong si Seafarers Wives Association? Ganito ba ito kalaki? It's Ganito ba huge. kalaki itong manning agency na ito para magtatag ka ng ganitong klaseng organisasyon? Give us idea, how Right big now- is this manning Right agency? now, CF Sharp is the second biggest manning agency here in the Philippines. Ooh. And we have like at least 18,000 seafarers on board at any given time. 18,000 engineer. No, So, 30,000, 18,000 on board. On But board, yeah. Nasa barko those yan. are the, so they, all in all, more or less, we have like 30,000. More than 30,000. 30,000 Kasi seafarers. Naka-standby pa, Yeah. naka-standby yung halos kalahati din yan. Yung iba, kasi rotation, parang rotation po nag-rotate yan. yan. ibig sabihin, kung second largest, talagang malaki, Engineer Nelson. It's quite a big manning Yes, it's agency. a big Kasi, manning and agency. not only that, say for example, meron silang isang kumpanya na may dalawang daang barko. So, ilang barko more or less ang hawak nito, ha? Ilang barko sa isang principal? Sa mga Ilan? 500 siguro ka barko itong lahat, itong CF Sharp. Something like that, no? Pero, kasi may mga cruise ship siya, normally sa isang barko, kung cargo ship siya, meron siyang mga 15 to 20 ka crew. Pero ito sa CF Sharp, pinahawakan nila sa isang barko pa lang, mga 200 ka crew na. Kasi cruise ship, marami silang cruise So ship. maraming barko, Na maraming mga hinahawakan. Pilipinong marino na Yes. employed doon sa mga barko na yon. Sandali lamang po. Napakaganda nitong pinag-uusapan natin. Imagine kung yung 30,000 na yon on board, 18,000 na yon on board, syempre, yung mga naiwanan nilang mga asawa dito, Yes. may problema din yon. And that's the reason bakit nakapagtayo kayo ng Seafarers Wives Association. Yes. Mamaya, when we come back, what is the objective? What is the purpose nitong Seafarers Wives Association? Ano yung mga benepisyo na iginagawad nitong Seafarers Wives Association? When we come back, pag-uusapan po natin yan, mga kasama. Yes, a while ago ang tinatanong ko Ma'am Arian, ano yung layunin, ha? Ano yung pinakalayunin? Bakit naitatag ito ninyong Seafarers Wives Association? Dito mismo sa manning agency na ito. Well, for the manning agency, it's also their way to give back to the seafarers who are working abroad, who are on board. Layunin is to take care of the welfare and the morale of the wives and and also the children. Oo, dahil nga, kanina Yes. sinasabi nga engineer, di ba? Yung asawang ng marino, bagamat hindi nagkakalayo din ito sa buhay ng mga nasa lupa na nagtatrabaho abroad. Wala din yung presence ng tatay. So they are the father, they are the mother. Okay, Yes. lahat ng mga major decisions manggagaling din sa nanay at sa tatay. Okay. So itong sa inyo, pagtatag nitong Seafarers Wives Association, tutulungan nitong Yes. asosasyon na ito. Ano yung mga ipoprovide na tulong? Well, for one, pag when we strengthen the association, Because I understand you Yes. just started We this. just Bago started, lang yes. itong bagong sibol, bagong yes, tatag. yes, Yan. bagong sibol. Siguro naisip na nung may-ari nito na, teka, panahon na siguro. Bakit? Marami ba? Sandali lang ha, chismis muna. Ayan, okay. Marami bang mga seafarers na hindi nagiging successful yung buhay nila, nag-departed ways, yung nangyayari na habang nasa barko si tatay, nangangalo niya, pagkatapos hindi na sila muling nabubuo. Mayroon pang mga ganong, Actually- may datos ba kayo dyan sa manning agency na yan? Kung ilang Actually, porsyento? not only for CF Sharp, Yes. but speaking as from UFS, Yeah. ever since I was a kid, I've been always with my dad. Mm-hmm. Ang daming cases na, number one, minsan, wife na umiwan sa husband. Okay. Sumama sa ibang lalaki. And this really happens. It's sad. Okay. And then merong mismanagement, financial mismanagement na Kasi yung asawa- depende, kahit gaano kalaki yung sweldo ng husband, they still end up broke. Oh, teka muna, kayo. Sandali lang, maputulong kayo, Ma'am Arian and Engineer Nelson. Kayo, asawa kayo ng, anong posisyon ng asawa niyo? Second officer. Pag sinabi second officer, what is that, Engineer? Yeah, official sa deck, no? Okay, ano yung deck? Cubierta. Cubierta, ano yun? Yan. Sa- Siya yung nandun sa
officer siya ng trabaho sa bridge. Hindi Sa yun- taas ng barko. Okay, kayo naman po, ano? Third engineer Ano po. naman yun? Engineer, yung sa makina. Sa Doon din sa makina. ibaba yan, Okay. nagtatrabaho. Magkano sinasahod ng asawa niyo po? Sige, sa BIR, okay lang. BIR. Walang tax. Walang tax. Except Nothing to be scared of kasi wala naman pala. Sige, okay. Ano, magkano sinasahod ng asawa niyo po? Parang ayaw sumagot. Ha? Basic lang. Yan. Basic Basic lang alam Sige, nila eh. Ang basic, yung kabuuan na lang, yung kabuuan ng ano. mahigit $2,000. What is $2,000? Is it American dollar? Yes. Magkano yun? More than, Magkano? more than 2,000, more than 100,000 pesos. Mahigit pa siguro, engineer. O sige. Yeah, pero ang sabi, basic yan. Ayan. Basic. Hindi Tinatago na yun kasama. yan. Kasama mo hindi si Mr. kasama, Natawa siya. Sabi ng totoo. hindi Sige. kasama yung overtime sige. niyan. No? Basic lang. O sige, basic lang daw. Sabi ni engineer ang sabihin. O sige. Kayo naman po, magkano? Sabihin niyo, Ganun din yan. 100,000 din o more than Oh, Oh. something like that. Pare-pareha sila. Parang nagkakataguan dito ng basic lang daw. Actually, So, ibig sabihin, financially, okay sila. exactly. Okay, sabi nyo nga, end up broke yung ibang mga asawa ng mga seafarers. Yes. Kaya naririyan ang Seafarers Wives Association. Mayroon suporta na igagawad dito. What is Yes. that support? Well, first, the support, the female support system. No one can really understand what it's like to be a seafarer's wife unless you're also a seafarer's wife. Okay. So, nandun yung support. And then we have like activities like we have the financial seminar, Literacy literacy program. seminar, and then to guide Them. to guide them. Kasi it's like this as you've heard, basic salary na like that. It's kind of overwhelming, especially for some seafarers who came from families who received like a lot less than that. Exactly. Kasi kapag ikaw ay nasa lupa, o na, let's say for example, mag-work ka sa Bahrain, sa UAE, bibihira naman yung ganong klaseng sahod na 100,000, 200,000, unless skilled ka, na you are a mechanical engineer, pwede kayang mga $500,000, mga ganyan. Pero sa karaniwan, malaki na yon. Yes. Dito mo yan matatagpuan sa mga sahod ng mga seafarers. Kaya kailangan ma-manage yan. So, nandoon kayo naka-assist. Ito yung reason kung bakit mayroon si seafarers wives. Yes. Okay. Another thing is like what yung COO nila, si Mr. Miguel Rocha, ang ina niya, it saddens him na pagdating ng, kasi kontrata ng barko, 'di ba? When they get here, parang okay. And then before sila paalis, they're already signing up for loans. Oh. And it's something that in CF Sharp, they don't, parang if you manage your money well, you don't have to be in To debt. ask for a loan or yes, oo, naglo-loan na yan. Mga magkano nilo-loan yan pag alis pa lang. Pagpalagay natin, mag-loan sila ng mga It 100,000. becomes a cycle eh. Okay. When So, they come home, babayad, pagsakay nila, sweldo, bayad, tapos balik, tapos loan, bayad, and it becomes a cycle. okay. So ito yung importansya ng pagkakatatag ng Seafarers Wives Association, considering na itong barko na ito, you mentioned a while ago, this is the largest. The second largest in the Philippines. The second largest In the Philippines. in the Philippines na Manning agency. Manning agency. Ayun, na napakaraming mga Pilipinong marino ang pinapadala nitong ahensyang ito. Balikan ko itong dalawang panauhin natin. Mga asawa po sila na mga marino. Ano yung pinaka-experience nyo na hindi nyo makakaligtaan na, sana hindi ko na pinayagan yung asawa ko na mag-abroad. Sana dito na lang kami kahit na maliit lang. Kasi I have to decide, this is a major decision. Baka magkamali ako in the long run. Baka mag-suffer naman yung anak ko. Meron ba kayong mga ganong klaseng na experience? Let's ask Ma'am Josie. So far sa ngayon naman, wala pa akong ginawang na kailangan ng major decision. Hindi ka ba naloko sa mga networking na yan? Hindi naman ako Hindi ka ba sumali sa naman? mga networking na yan. Hindi ka na ba, yung pinadala na asawa mo, let's say for example, nakapagpadala siya ng more than 100,000, 200, 300, o kung 6 na buwan yan, magkano yan? So 100, basic na yan, net na yan. O, sige. You have more than merong $500,000. asawa ng SIM, kung naalala ninyo yung Aman Future. Yes. Yeah, isang asawa ng chief mate.
Nung malaman niya na parating na yung asawa niya, nag-touchdown na yung aeroplano dito sa Manila, nagbigti siya. He committed suicide. Bukod sa naubos yung pera na pinadala, naibenta niya pa yung bahay at nangutang pa talaga. So talaga- Kasi nakikita niya na yung ibang mga kasamahan niya, meron ng Fortuner, meron ng Range Rover, no, ng mga hindi nila alam na yung pera yung binibigay na Range Rover na yan ay nag-invest ka naman, nagbigay ka naman ng 20 million, pera mo rin yung binili noon. No? Okay. Kayo ba, dahil siyempre may nababalita na yung mga asawa ng mga marino, oo, marami rin kayong mga kinakaharap na problema sa buhay. Pero in terms of money, kahit pa paano, medyo nakakaangat na kayo ng konti. Nakakaangat na kayo ng konti. Kayo ba yung tipo na, sige, ito, hindi na-deprive ako ng mga ilang panahon dito sa bagay na ito. Ngayon na may pera na ako, ito naman ang pagtutuunan ko ng pansin. Ano ba? Kayo ba? Ginawa nyo yun? Para pasayahin nyo yung mga sarili? O inisip nyo hindi? Hindi dapat. Dapat ito ay nakasubi para ito sa mga anak ko at pagtulong din sa ating mga kapwa, mga marino na may mga na-encounter na mga problema. Mayroon ba kayong ganong klaseng goal or adhikain sa buhay? Noon na ho, ang gusto ko makapag-abroad kasi yun ang gusto ko. Ngayon sabi ko, nung lumalaki pa yung mga bata. Nasa abroad na yung asawa mo. Hindi, ibig sabihin yung for my own, yung ipasyal yung mga ayun. bata. Mag-tour. I-Disneyland. Ayun, okay. Ngayon, sabi ko, Saan naman yun? Europe or hindi, ano? dito lang. Sa Asia lang Asia. muna. Sige po. Tapos, ang ano ko noon, makaipon, maigsubi. Pero nagbagong isip ko na kailangan priority yung studies ng mga bata. Ayun. So hindi ka na hindi ka na naghangad na mag-tour ka sa Asia. Naghangad pa rin. Lately, nagaling na kami. Ayun. Kasi tapos na rin yung panganay ko, lawyer na. May anak ka ng lawyer. Oo. Ilan ang anak niyo po? 2 po. So yung isa lawyer na? O yun siya, nag-aaral ng dentistry sa UP. So ibig sabihin malapit na rin makatapos. Opo. So ibig sabihin sa susunod magtutour ka na sa Europe. Siguro ho. Ayun. I hope. Okay, Hindi lang Asian. Okay. Kasi, kaya yun, i-prioritize ko po yung naming mag-asawa, Okay. yung studies. How about you, ma'am? Kayo Dalawa naman. rin po ang anak namin. Ano na yung isang anak mo? Yung panganay namin, second year college na po, ang kinukuha ay AB International Studies, major in American History sa De La Salle Taft. And then the second one? The second one is grade 6 po. Malayo ang agwat. 6 Okay. years. Ikaw, may plano ka rin bang mag-tour sa Europe? Siyempre, sino man namang asawa ngayon ng Ito naman, engineer, ang ganda ng mga plano nila. Ito yung mga bagay na siguro maraming tao din na nag-aspire, mayroon Yes. silang ganitong klaseng mitiin sa buhay na pang-ibang bansa, hindi para magtrabaho, kundi mag-unwind, Pleasure. sabi Yes. nga. Pang-alis daw ng pressure, social, ha? Baka gusto niya ng consultant habang nagta-travel sa Europe. Okay. Dito naman tayo. Wala ba dito sa Seafarers Wives Association ng programa naman ng pagtulong? Pagtulong doon sa mga mahihirap nating mga seafarers na ito ay nakapagpabaya sa kanilang naipon o kaya pera habang sila ay kumikita pa. At naging hindi na maganda yung takbo ng kanilang pamilya. Kasama ba yan dito sa plano ninyo na itutulungan namin? Oo na, makakapag-tour kayo sa Europe, makakapag-tour kayo sa Asia. Wala ba kayong sinatabi naman na pera para doon? This is intended para sa public service. Mayroon ganon. Well, since we're still new, we're still right now strengthening the association. But you can incorporate that. Yes, but yes, we have actually programs that are right now quite simple. But it's like this. One of our goals, when after we strengthen, is to give back. Actually, really, to give back to the society. We have actually CF Sharp has is supporting an orphanage. They have a lot of charity works, and for the Wives Association, we want to have like scholarship program na that would support kasi paano pag namatay yung father, yung seafarer. So we can help we're going through that path. We're going to that path. Right now for CF Sharp, we have 50% off, a 50% discount with
Philippines, the Pearl of the Orient, home to wonders of nature and to a bounty of resources. An archipelagic island filled with diverse culture, abode to people, amiable and hospitable. Kasi Filipinos engage foreigners eh. Pinakausap, pinabate, pinapansin. That matters to them. I remember that very well sa Cebu. Sabi niya, in my place in Los Angeles, I can walk miles and nobody will even talk to me. But here, everybody talks to me. So, it's in the nature of the people eh. So, yun ang gusto nila dito. Masayang Pilipino. Breast cancer is the second leading cause of cancer deaths in women, accounting to 13.7%. But over the past years, the number of deaths caused by cancer has decreased because cancer detection comes in handy by the development of technology. Get your full dose of breast cancer prevention tips this Sunday, 7 to 8 a.m. with the help of doctors on TV. Only here at UNTV. Tahanan mo, tahanan natin. Ako po si Captain Jess Morales ng Integrated Seafarers of the Philippines. Nananawagan sa ating mga marino na sumali sa Integrated Seafarers of the Philippines. Layunin po nito ay matulungan ng mga marino sa kanilang reintegration to the mainstream of our society. ISP will provide you avenues of opportunity to live a better life during and after seafaring. Okay, muli po, nagbabalik ang tinig ng Marino. Kasama pa rin natin na ating co-host, Engineer Nelson Ramirez. Of course, ang Seafarers Association, Seafarers Wives Association ng isang manning agency, na second largest manning agency in the Philippines. Na sila ay nagbuo lately lamang, bago pa ito, bata pa. At let's talk about other projects na naka-incorporate dito sa asosasyon na ito, Engineer Nelson. Yeah, kaya imbitahan din namin sila, no? Kasama ako ni Captain Morales sa Integrated Seafarers of the Philippines. Ang target namin ni Captain Morales will make it as a cooperative. Then later on, umangat na siya, we will make it as a bank. But we have more projects, big projects after that, no? After that, kasi ngayon pa lang pinag-uusapan na namin yung wing in ground. Yung wing in ground, yung aeroplano yan, na umaangat lang sa tubig ng mga 6 meters. Hindi naman umaangat ng masyadong mataas, no? O, ano yun? Ano yun? Para saan yun? Gawin po sa Aeroan. Sa halip na fast craft na yung ginagamit natin na malakas sa krudo, itong gagamitin. Na? Itong parang aeroplano na pampasahero. Say for example, Cebu to Tagbilaran. You have that project dito sa... Yun ang gusto namin gagawin. Bibili kayo ng eroplano ngayon? Gagawa kami mismo ng eroplano namin. And then, gagawa kami ng eroplano namin. And then, after that, kami rin ang mag-operate ng aming mga eroplano. Is this the first, kung sakasakali? Dito sa Pilipinas, yes, ganun ang mangyayari. Walang foreign intervention? Meron kaming foreign intervention na kasama. So, ito yung una na maaaring... Kasi ibang klaseng eroplano to, yung wing in ground na mga pinakamataas ito, 6 meters lang. So wala siyang problema sa alon kasi hindi naman siya nasa dagat. Okay. And then wala din siya problema sa bagyo. Okay. Kasi ang bagyo nasa itaas naman, no? So ngayon kung ang fast craft kinukuha niya ng 1 oras, ito kinukuha lang niya ng 20 minutes. So bakit ka pa sasakay ng fast craft? Kung ito 20 minutes, wala ka pang kahirap-hirap. So that is one of the project nitong sa grupo naman ni Captain Morales. Kaya nga, yung mga asawa ng mga seaman, dadalhin namin sila doon. Okay, para sa mga, ang target namin, paano talaga nila mahawakan o mapalaguin yung pera. Okay, ang ganda naman ng mga project na yan. Si Captain Morales, isa sa mga sponsor natin, mga kasamahay dito sa Tinig ng Marino. Yeah, kasi si Captain Morales, no, made na siya being Marino. Actually, at the age of 40, payback time. Yes. At the age of 40, nag-retire na siya. Nag-retire siya. Meron naman siyang 4 na manning agency, meron din siyang 2 land base. Sabi niya, gusto ko na rin mamigay.
makatulong. Yes, Makatulong. nakita na natin yung mga project ni... At alam mo, sinabi ni Captain- Captain Morales, habang gumagawa daw siya ng ganyan, meron naman dumarating na mas marami pa. Salamat Oo, sa ganun. Diyos. Okay. Going back dito po sa Seafarers Wives Association, kayo ma'am, kayo, ano yung pinaka-worst experience nyo na wala yung asawa ninyo na sabihin nyo na bumalik ka na dito sa Pilipinas? Tama na yung paglalayag mo. Iyan ba ay sa pamamagitan ng tawag ng asawa mo, inabot kami ng bagyo dito sa laot at ayaw ko na, gusto ko nang bumaba? Mayroon bang ganun? May time na yung health niya at stake habang nasa barko siya. Bakit naman Na po? Dahil ano siya? kinailangan niyang either magpa-opera. Anong inoperahan? Kinailangan kong gawan ng ng paraan. Tumawag ako sa office nila na kinakailangan niya na ring umuwi para doon sa gagawing operasyon sa kanya. Okay. Yung mga ganung klase. Of course, this is narinig natin yung ganitong klaseng problema. Na yung asawa nila, sa loob ng barko, nagkasakit. And then, syempre nag-aalala yung pamilya. Ano yung, dito sa Seafarers Wives Association, mayroon ba kayong mga binalangkas na mga programa para rito? Na immediate kailangan, tulungan ito dahil ganon. Actually, So, ganun din ba ka-receptive yung kumpanya kapag may mga ganitong they're problema? really very well taken care of by their principals and the agency themselves. Okay. So, It's nice to hear that. Kasi alam mo, Engineer Nelson, marami rin tayo naririnig. Hindi naman ito nasa money agency, hindi na ito yung mga seafarers. Yung mga land-based, nahihirapan tayo minsan naririnig natin. Marami yung nire-rape eh. Correct, yung gano'n. Pero sa kanila, they are well, Yes. what do you call Taken care that? of. Yes. Taken care of, Sila ay napapangalagaan ng gusto sa usapin sa mga medical attention. Yes. Maganda yung May ginagawa check-up ng sila. kanilang mga Yes. principal. Lahat ng mga benefits, so far, wala silang problema. Ma'am, Meron naman kaming Ma'am card. Gloria, Meron po kaming health card sa family. doon sa mga asawa ninyo so far. Kasi Mas lalo na. Mas Eh, yung mga lalo seaman, sila. wala Ibig mga- sabihin, kung may health card sila, mayroon din kayong health card? Oo. Yun yung health card namin. Yung health card dito sa lupa, covered din ng husband namin. Okay. Ngayon, bukod may insurance sila na hinahandle ng Okay. company. So kung susumahin mo, walang masyadong problema yung mga mandaragat natin. Malayong-malayo yung benefits sa mga seafarers compared sa land-based. Kasi since na may pera na, 'di ba? May pera na. Minsan maraming nakakalimot dahil ang kanilang dinodiyos yung pera na, ha? Kaya dumarating sa punto na kakalimutan yung pamilya. Diyan pumapasok yung Seafarers Wives Association. So far, mayroon ba kayong datos kung ilan na ang napag-ayos niyong pamilya na about to collapse, and because of the Seafarers Wives Association, although it's new, natulungan nyo na muling manumbalik yung pamilya? actually, it's very tricky to really meddle with other people's marriage. So right now we Unless haven't really nahihingin ang encountered, tulong. unless Yes. that they ask for our help. It's really very tricky. We can't just go there and parang, oh, this is what you should do, like that, unless they ask for our help. But Okay. so far we haven't been asked. So, ibig naman. sabihin, anytime na ito ay hilingin sa inyo, kayo naman ay nakahanda. We're willing. Parte din ito sa mga programa na inyong binabalangkas ngayon. Yes. Okay, And very then, good. and then we're very, actually, CF Sharp, I find myself really, me as a consultant, I find myself very lucky to be working with these empowered women. Kasi they're not your typical na, there are kasi okay, I have to clear. May mga ibang seafarers wives, or not like them. Meron na sa bahay na lang, and they're content with being, ano lang, Nasa bahay. Housewife. housewife. Okay. Which there's nothing wrong. There's nothing simple. There's nothing plain about being a housewife. Pero some women, they forget about themselves. And which I think happens naman to all marriages, not only for seafarers Okay. and ano. And sometimes siguro nagkakaroon din sila ng depression. Yung ibang mga ano. So kasama din sa mga programa nyo ito. Yes, that's why, it's support system nga eh. Okay. Yeah, Engineer, from your end, ano yung mensahe nyo? Kasi being the President of the United Filipino Seafarers, until now, you're very active at pati ito, pinasok nyo na rin. Ha? Ibig sabihin, naroon pa rin yung pagtulong nyo dito sa mga grupong ito. Ano yung mga mensahe nyo na pwedeng ipagkaloob sa mga asawa ng mga seaman at ganun din yung mga seafarers na nanonood sa atin ngayong gabi?
Yeah, ganito ang masasabi natin, no, bilang marino, kasi kapag nandyan ako sa Luneta, ang unang kadalasang tinatanong sa akin ay, ano magagawa mo sa age limit? Eh, ang sabi ko, yung age limit, ay hindi natin pwedeng gawa ng batas yan. Wala talaga solusyon dyan. Ang solusyon dyan, sa seaman mismo. Kaya gumagawa tayo ngayon ng programa na maiiwasan natin ng age limit. Na gusto natin na ang seaman, pag edad ng 40, 45, hindi na magbabarko dahil solved na siya eh. Okay na siya eh. Like what happened to Captain Morales at the age of 40, hindi na siya sumakay ng barko. Ako iba naman ang nangyari sa akin. No? Napilitan lang talaga ako. Hindi naman talaga... Hanggang anong edad mo? 45. Okay, so ibig I sabihin... was still at the height of my career nang ipinanganak itong UFS. Nangyari naman yun dahil sa yung Seaman's Book hindi ma-deliver ng, sa loob ng isang araw sa Marina na wala akong ginawa kundi mag-rally na mag-rally na inabot ng 5 taon na puro rally hanggang sa nabigay talaga nila yung Seaman's Book na isang araw. So hindi ka na nakasakay? Hindi, kaya yun din, doon din nagkabindang-windang yung buhay ko na naubos na yung naipon lahat. At least, kahit na naubos yung mga ipinundar mo sa buhay, ang importante, engineer, andi dito ka, nakatulong ka naman doon sa mga adhikain ng mga Pilipinong marino na hanggang ngayon pinakikinabangan nila. Okay? Yeah, maraming nagawa dihamag ang UFS no sa aming advocacy kumpara sa kahit anumang organisasyon masasabi namin at yan ang maipagmalaki ko na hindi kami humihingi ng pera sa mga marino bagkos puro tulong ang ginagawa namin sa mga marino. Thank you. And one final message po sa ating mga panauhin. Ma'am, ano yung gusto niyo i-share sa ating mga nanonood ngayong gabi, partikularmente yung mga asawa din ng mga marinong Pilipino. Let's start from Ma'am Gloria. Ini-invite po namin yung ibang mga misis dyan na hesitant to join. Maganda po itong asosasyon natin para ikakatulong sa iba natin, sa isa't isa. Okay. Ma'am Gloria, thank you so much. And Ma'am Josie here. Ganun din po sa lahat po ng mga asawa ng mga seaman na mula sa CF Sharp, iniimbitahan po namin sila na sumali sa asosasyon na to, ang Seafarers Wives Association. Thank you so much, Ma'am Josie and Ma'am Gloria. And finally, the consultant po ng Seafarers Wives Association. Good afternoon, Ma'am Arian Ramirez. Ay, good evening. I'm sorry. Yes, go ahead, Ma'am. Okay, ini-invite ko po lahat ng mga misis na sumali po sa ating association. Tsaka sa mga mister, tsaka sa mga anak, marami po tayong activities na naka-line up ngayon. Like, can I mention na po yung kasi last month, 2 months ago, we had Zumba, we had the financial literacy. Kasi we try to balance it eh. May serious, merong for fun, dapat balance. So we have on the 28th, we have the trick or treat for CF Sharp children na mga seafarers. And then November, we have the photography class. And then we're going to have the beauty and wellness for the wives. And then continuous din po yung financial literacy na seminars. Okay. Thank you very much, Ma'am Arian Blanche Ramirez. Magandang hapon, ay magandang gabi muli sa lahat ng ating mga kasambahay. Huwag po kayong aalis because when we come back, pag-usapan naman natin ang buhay man. Ang mga marinong nasa oil rig ay ganito ang buhay. Sila ay naghuhukay sa ilalim ng dagat, naglalagay ng mga pipelines, nagtatayo ng mga structure sa dagat, gumagawa ng mga platforms upang magsilbing tungtungan ito. Kapag hindi naging maganda ang paggagawa ng platform, ganito ang kanilang sasapitin. Hindi gaano naging maganda ang pagkakadisenyo ng platform na kanilang ginawa. Resulta, bumigay ito at lahat ng mga trabahador kasamang bumagsak sa dagat. Nagtakbuhan na tila hindi alam ang gagawin. May mga hiyaw kang maririnig
na tila nanghihingi ng saklolo. At pakiramdam, katapusan na nila ito. Swerte na lamang, mabilis na nasaklolohan ang mga ito. Ligtas man ang mga marinong ito, ang traumang kanilang naranasan ay hindi kayang bayaran, maging dolyar man. Yan ang buhay mandaragak.